Itapon niyo na lahat yan. Parang sampal sa hangin ang mga salitang yon para kay Teresa. Malamig, matigas, walang anumang emosyon. Iyon ang unang mga salitang narinig niya mula sa amo na kanyang paglilingkuran, si Mr. Rafael Alonso. Nakatayo si Teresa sa may pinto ng malawak na sala. Hawak pa rin ang kanyang lumang bag. Ang lamig ng aircon ay tila humahaplos sa kanyang balat. Pero mas nanunuot ang lamig na nagmumula sa katahimikan ng buong bahay. Isang mansyon na napakalaki pero walang buhay. Ang tinutukoy ni Rafael ay ang isang bunton ng mga mamahaling laruan sa gitna ng sahig. Mga manika, building blocks, isang rocking horse na gawa sa pinakamatibay na kahoy. Lahat ay mukhang bago, hindi halos nagalaw. Wala namang silbi. Dagdag pa ni Mr. Alonso habang inaayos ang kanyang mamahaling relos, ni hindi man lang niya tinitingnan ang dalawang anak na babae na nakaupo sa isang mahabang sofa, ang kambal, sina Luna at Solana. Parang mga manika rin sila. Magkamukhang magkamukha, nakasuot ng magkaparehong bestida, pero ang mga mata nila, blanko, nakatitig lang sa kawalan. Walang kislap, walang luha, walang kahit ano. Isang matandang babae na ipinakilala sa kanya kanina bilang si Doña Pilar, ang ina ni Rafael, ang lumapit dito. Ang tindig nito ay strikto. Ang muka ay tila hindi marunong ngumiti. "Rafael, I told you, hindi laruan ang solusyon," sabi nito sa mahinang pero madiin na boses. "Disiplina, iyon ang kailangan nila. Mga tutor, mga therapist, hindi ang mga basurang ito." Hindi sumagot si Rafael. Tumango lang siya sa dalawang katulong na nagsimula. Nang ligpitin ang mga laruan, isinisilid sa malalaking itim na garbage bag. Walang naging reaksyon mula sa kambal. Kahit isang pagkurap ay wala. Doon napako ang tingin ni Teresa. Hindi sa mamahaling palamuti, hindi sa taas ng kisame, o sa kintab ng marmol na sahig. Sa dalawang bata, sa dalawang anghel na tila nakakulong sa kanilang sariling mundo. At sa isang maliit na detalye na tila walang sinumang nakapansin, isang sintas ng sapatos, hindi nakatali. Ikaw ba si Teresa Mendoza? Naputol ang pag-iisip ni Teresa nang biglang bumaling sa kanya si Doña Pilar. Tumayo siya ng tuwid. "Opo, ma'am." Sinuri siya ng matanda mula ulo hanggang paa. Isang tingin na tila hinuhusgahan ng lahat sa kanya, ang kanyang simpleng bestida, ang kanyang patag na sapatos, ang kanyang pagkatao. Wala kang experience sa pagtuturo. Wala kang degree sa child psychology. Ano ang maibibigay mo sa mga apo ko na hindi na ibigay ng mga eksperto? Huminga ng malalim si Teresa. Inaasahan na niya ang tanong na ito. "Hindi po ako naparito para magturo, ma'am," sagot niya ng may paggalang. "Nandito po ako para samahan sila." Isang maliit na pagtaas ng kilay ang naging sagot ni Doña Pilar. Tumingin ito sa anak. "Rafael, are you sure about this?" Si Rafael, sa wakas, ay tumingin sa direksyon ni Teresa. Ang mga mata nito ay pagod, pero may talim. "She's the last one on the list, Mama. Subukan natin. Kung wala pa ring mangyari, I don't know. I don't know anymore." Mayroong desperasyon sa boses nito na sandaling nagpatagos sa pader ng yelo na nakapalibot dito. Pero ganoon din kabilis itong naglaho. Lumapit si Doña Pilar kay Teresa at sa unang pagkakataon, nakaramdam ng kaba ang dalaga. May iniabot itong makapal na folder. "Ang mansyon na ito ay may mga patakaran, Hija," sabi ng matanda. Ang bawat salita ay may bigat. Binuklat nito ang folder. Mga pahinang puno ng nakalimbag na mga salita. Oras ng pagkain, oras ng pag-aaral, listahan ng mga bawal gawin, mga bawal kainin, mga lugar na bawal puntahan. Basahin mo lahat yan. Isaulo mo. Utos nito. "Ang mga apo ko ay parang babasaging kristal. Kailangan nila ng kaayusan, hindi ng kung ano-anong eksperimento." Isinara nito ang folder ng may kalabog. Tinitigan niya si Teresa ng diretso sa mata. "Isa lang ang pagkakamali mo at nasa labas ka ng gate na yan.
Kinabukasan, sinimulan ni Teresa ang kanyang unang buong araw sa mansyon ng mga Alonso. Ang folder na ibinigay ni Doña Pilar ay nakapatong sa kanyang maliit na mesa sa kwarto. 5 pahina. Binasa niya ang lahat bago matulog. Rule number 7. Bawal mag-iwan ng pagkain sa plato. Rule number 14. Ang oras ng laro ay mula 3:00 hanggang 4:00 ng hapon lamang. Rule numero 28. Panatilihing nakasara ang lahat ng bintana sa timog na bahagi ng bahay. Parang mga pader ang bawat patakaran, matataas at matitibay. Ngunit nang pumasok si Teresa sa playroom, walang folder na dala. Walang listahan. Ang tanging dala niya ay ang kanyang sarili. Ang kambal ay nandoon na, nakaupo sa parehong sofa tulad ng kahapon. Ganoon pa rin ang ayos, ganoon pa rin ang mga matang blanko. Hindi sila pinansin ni Teresa. Hindi siya bumati ng good morning. Hindi siya ngumiti. Sa halip, humanap siya ng isang sulok malapit sa bintana. Umupo sa sahig at niyakap ang kanyang mga tuhod. Nasa isang sulok lang siya. Tahimik, pinagmamasdan ng lahat. Pinakinggan niya ang katahimikan. Isang katahimikan na mabigat, na may kasamang lungkot. Tiningnan niya ang mga pader na puti, na walang anumang drawing o kahit anong bahid ng pagkabata. Tiningnan niya ang sahig na sobrang kintab, na tila bawal madumihan. Lumipas ang 1 oras, 2. Walang nagsasalita, walang gumagalaw. Paminsan-minsan, naririnig ni Teresa ang mga yaabag ni Doña Pilar sa labas, ang tunog ng takong nito sa marmol na sahig. Isang paalala na siya ay binabantayan. Si Aling Nita, ang matandang kasambahay, ay pumasok ng walang imik para magwalis. Pasulyap-sulyap ito kay Teresa. Ang mga mata nito ay puno ng pagtataka. Bago ito umalis, tahimik itong naglapag ng isang baso ng malamig na tubig sa sahig, malapit sa kinauupuan ni Teresa. Hindi nagsalita si Aling Nita, pero ang kilos na yon ay parang isang yakap. Nang tumingin si Teresa sa labas ng bintanang salamin, doon niya ito unang nakita. Ang hardin. O kung ano ang natira rito. Isang lugar na tila kinalimutan na ng panahon. Ang mga damo ay matataas. Ang mga baging ay gumagapang sa isang pader na bato. May isang sirang fountain sa gitna at isang upuang bakal na kinakalawang. Ngunit sa gitna ng lahat ng yon, may mga ligaw na bulaklak na sumusubok tumubo. May kulay, may buhay. Sa pagtingin sa hardin, sa unang pagkakataon, mula nang tumapak siya sa mansyon, may nagbago sa mukha ni Teresa. Isang kakaibang kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Sakto namang dumaan muli si Doña Pilar. Nakita nito ang direksyon ng tingin ni Teresa. Hindi ito nagsalita, pero ang pagkunot ng noo nito at ang matalim na tingin na ipinukol nito sa hardin ay sapat ng sagot. Bawal. Ang lugar na yon ay bawal. Hindi pinansin ni Teresa ang tingin ng matanda. Patuloy lang siyang nakatingin sa hardin. Nang maggagabi na at oras na para ihatid ang kambal sa kanilang silid tulugan, tumayo si Teresa. Ramdam niya ang pamamanhid ng kanyang mga binti. Buong araw siyang halos hindi gumalaw, pero hindi siya pumunta sa direksyon ng hagdan. Dahan-dahan, nagsimula siyang maglakad patungo sa salaming pinto na daan papunta sa hardin. Bawat hakbang niya ay tila isang tanong. At sa likod niya, sa ibabaw ng sofa, isang milagro ang nangyari. Si Luna, na buong araw na hindi gumalaw, ay dahan-dahang itinaas ang kanyang ulo. Ang mga matang dati blanko ay sumunod sa likod ni Teresa. Sumunod sa anino ng babaeng naglalakad patungo sa kinalimutan nilang hardin. Hindi pinigilan ni Teresa ang kanyang sarili. Itinulak niya ang mabigat na salaming pinto at ang hangin mula sa labas ay pumasok. Amoy ng lupang basa, ng mga dahong natutuyo. Isang amoy na buhay na sumalubong sa artipisyal na lamig ng aircon sa loob. Kinabukasan, doon na siya nagpunta. Hindi niya dinala ang kambal, hindi niya sila tinawag. Ang tanging dala niya ay isang pares ng lumang gardening gloves na nakita niya sa bodega.
Sinimulan niyang bunutin ang matataas na damo sa paligid ng sirang fountain. Hindi niya ito ginawa na parang trabaho. Bawat bunot niya sa damo ay dahan-dahan na tila may pag-iingat na hindi masira ang lupang tinutubuan nito. Sa loob ng bahay, 2 maliliit na muka ang nakadikit sa salamin ng bintana. Si Luna at Solana. Pinapanood nila ang bawat kilos ni Teresa. Walang emosyon, pero ang kanilang mga mata ay hindi na nakatitig sa kawalan. Nakatutok na sila ngayon sa kanya. Ilang sandali pa, dahan-dahang lumapit si Solana sa mismong pinto. Ang noo ay halos dumikit na sa malamig na salamin. Naramdaman ni Teresa ang presensya nito, pero hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa kanyang ginagawa. Habang nagbubunot ng damo, may nakita siyang isang maliit na bulaklak na ligaw, kulay lila, na buong tapang na tumutubo sa gitna ng mga damo. Hinaplos niya ito ng marahan. "Hoy, munting bulaklak!" Bulong niya sa hangin na parang kinakausap ito. "Bakit ka nag-iisa rito? Ang tapang mo naman." Pagkatapos, isang bato ang nakaagaw ng kanyang pansin. Maliit, puti, at perpektong bilog. Makinis sa paghaplos. Pinulot niya ito, pinagpaga ng lupa. Hindi alam ng mga bata na sa loob ng bulsa ng bestida ni Teresa ay may isa pa siyang bato. Mas luma, mas gasgas na, pero halos kasing hugis. Tumayo si Teresa at lumapit sa salaming pinto. Hindi niya ito binuksan. Tinitigan niya si Solana sa kabilang panig ng salamin. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ipinatong ang puting bato sa may pasimano ng bintana sa labas. Isang munting alay, isang paanyaya na hindi kailangan ng salita. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang ginagawa na parang walang nangyari. Sa kanyang malamig na opisina sa kabilang bahagi ng mansyon, nakatitig si Rafael Alonzo sa isang high-definition monitor. Hindi papeles ang tinitingnan niya, kundi ang live feed mula sa CCTV camera na nakatutok sa hardin. Kitang-kita niya ang lahat. Ang pag-upo ng kanyang mga anak sa may bintana, ang paglapit ni Solana, ang paglalagay ni Teresa ng bato, at nakita niya ang reaksyon ng kanyang anak. Dahan-dahang itinaas ni Solana ang kamay nito, at ang maliliit na daliri ay dumampi sa salamin, sa tapat mismo ng lugar kung saan nakapatong ang bato. May naramdaman si Rafael sa loob ng kanyang dibdib. Hindi iyon galit. O baka hindi lang galit. May kasama itong kirot. Isang kirot ng pagkainggit. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng lahat ng pera niya ay nangyayari sa harap ng kanyang mga mata. At wala siyang bahagi niroon. Mabilis siyang tumayo. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos na katad ay umalingaw-ngaw sa pasilyo habang naglalakad siya patungo sa playroom. Binuksan niya ang pinto nang may bigat. Ang katahimikan sa playroom ay biglang nabasag. Ang kanyang mga mata ay hindi napunta sa hardin o sa kanyang mga anak. Dumiretso ang mga ito kay Teresa na kasalukuyang nakaluhod pa rin sa lupa. Naramdaman ni Teresa ang pagbabago sa hangin. Naramdaman niya ang anino na tumakip sa sikat ng araw sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang tumayo. Ipinagpag niya ang lupa mula sa kanyang mga kamay at bestida at humarap siya sa lalaki. Ang mukha ni Rafael ay isang blangkong pader, pero ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Isang malamig na apoy. "Anong ginagawa mo, Teresa?" Tanong niya. Ang boses ay mababa at kontrolado, pero may diin na parang bakal. Hindi na tinag si Teresa. Tinitigan niya ito pabalik, hindi nanghahamon, kundi nagsasabi lang ng katotohanan. "Naglilinis lang po, sir." Isang sarkastikong ngiti ang gumuhit sa labi ni Rafael. Itinuro niya ang hardin. "Naglilinis o nagsasayang ng oras?" Hindi nakasagot si Teresa. Naglakad si Rafael palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay tila nagpapabigat sa buong silid. Tumigil siya sa harap mismo ng dalaga. Mas matangkad siya, mas makapangyarihan. Ginagamit niya ang lahat ng yon para iparamdam kay Teresa kung sino ang amo. Hindi ka binabayaran para maghardinero.
Ang mga salita ni Rafael ay binitawan na parang isang pinal na hatol. Ang lamig nito ay mas matindi pa kaysa sa hangin mula sa hardin. Bago pa man makasagot si Teresa, isang pamilyar na boses ang narinig nila mula sa likuran. Rafael, tama ka. Si Doña Pilar. Nakatayo ito sa may pinto. Ang mga braso ay nakahalokip-kip. Ang mukha ay may ekspresyon ng tagumpay. Sinabi ko na sa'yo, ang babaeng ito ay walang disiplina. Inutusan siyang bantayan ang mga bata. Pero ano ang ginagawa niya? Naglalaro ng lupa. Lumapit ito. Ang bawat hakbang ay may awtoridad. Paalisin mo na siya. Ngayon din. We need someone professional. Hindi isang probinsyanang nag-aaksaya ng oras natin. Tumingin si Rafael sa kanyang ina. Pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin kay Teresa. Nananatiling tahimik. Nakayuko ng bahagya pero hindi natitinag. Sa isang iglap, nakita ni Rafael ang lahat ng lohikal na dahilan para sumang-ayon. Tama ang kanyang ina. Simple lang ang sitwasyon. Isang empleyadong hindi sumusunod sa utos. Isang problema na kailangang solusyonan. Itinaas na niya ang kanyang kamay, handa nang ituro ang pinto palabas. Handa nang sabihin ang mga salitang magtatapos sa lahat ng ito. Ngunit sa sandaling iyon, isang imahe ang biglang sumilay sa kanyang isipan. Hindi ang imahe ng hardin, hindi ang imahe ni Teresa, kundi ang imahe ng maliliit na daliri ng kanyang anak na si Solana, na dumadampi sa malamig na salamin. Ang mga matang blangko, na sa unang pagkakataon ay nagkaroon ng bahid ng kuryosidad. Ang imahe ng isang puting bato sa pasimano, isang bagay na hindi niya maipaliwanag, isang bagay na hindi sakop ng 5 pahina ng mga patakaran. Dahan-dahan, ibinaba ni Rafael ang kanyang kamay. Huminga siya ng malalim. Hindi. Isang salita lang, pero sapat na yon para mabura ang ngamang ngiti sa mukha ni Doña Pilar. Anong sabi mo? Sabi ko, hindi. Ulit ni Rafael, mas matatag ngayon. Humarap siya sa kanyang ina, hindi kay Teresa. Mananatili siya. Pero bakit? Nakikita mo naman na wala siyang ginagawang tama. Kitnang matanda, ang boses ay nagsisimula ng tumaas. Dahil may ginawa siyang iba. Sagot ni Rafael, hirap hanapin ang tamang mga salita. Bigyan natin siya ng 1 linggo pa. Just 1 more week, Mama. Hindi makapaniwala si Doña Pilar. Umiling-iling ito. Ang mukha ay nagpapakita ng matinding pagkadismaya. Lumapit ito sa kanyang anak. Ang boses ay bumaba na parang isang babala. Ang kahinaan ng loob, ang nagwasak sa pamilyang ito noon, Rafael. Huwag mong hayaang maulit. Walang sinabi si Rafael, pero ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya na parang isang suntok. Tumalikod si Doña Pilar at naglakad paalis ng walang paalam. Ang tunog ng kanyang takong ay nag-iwan ng isang matinding katahimikan. Naiwan si Rafael at Teresa. Ang tensyon ay nanatili sa hangin. Hindi alam ni Rafael kung bakit niya ginawa iyon. Ipinagtanggol niya ang isang estranghero laban sa sarili niyang ina, base sa isang bagay na hindi niya maintindihan. Naguguluhan siya, naiinis sa sarili. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, nagsalita si Teresa sa mahinang boses. Narinig pala nito ang lahat. Sir? Tumingin si Rafael sa kanya. Kung ako po ang dahilan ng pag-aaway ninyo, sabi ni Teresa, nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Aalis na lang po ako. Tinitigan ni Rafael si Teresa. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Isang kahandaang umalis para lang hindi na makagulo pa. At sa hindi malamang dahilan, mas lalo siyang nainis. Nainis siya sa ideya na ganoon kadali para rito ang sumuko. Hindi ka aalis, sabi niya. Ang boses ay pinal at walang pag-aalinlangan. Binigyan kita ng 1 linggo. Gamitin mo. Pagkasabi niyon, mabilis siyang tumalikod at naglakad pabalik sa kanyang opisina. Iniwan si Teresa na nakatayo sa gitna ng sala, napapaligiran ng katahimikan at ng mga patakaran ng mga pader. Kinabukasan, bumalik si Teresa sa hardin. Ngunit sa araw na yon, may nag-iba.
Ang salaming pinto ay dahan-dahang bumukas. Si Luna at Solana, na parang dalawang anino, ay lumabas. Walang imik, walang ekspresyon, pero kusa silang lumabas. Umupo sila sa isang luma at kinakalawang na duyan na nakasabit sa isang malaking puno ng mangga. Ilang metro lang ang layo mula sa ginagalawan ni Teresa. Hindi sila nagsalita, nagmamasid lang. Pero ang paglabas nila mula sa loob ng bahay ay isang napakalaking hakbang. Isang pagtawid sa isang hangganan na matagal na nilang iginuhit. Nagpatuloy si Teresa sa kanyang gawain. Habang hinahawi niya ang makakapal na baging sa isang sulok, isang bagay na metal ang kumalansing, isang luma at sirang wind chime. Ang mga tubo nito ay puno ng alikabok at ang iba ay tanggal na sa pagkakabitin. Maingat niya itong kinuha. Umupo siya sa damuhan at sinimulang linisin ang bawat piraso gamit ang dulo ng kanyang damit. Gamit ang isang maliit na alambre na nakita niya, isa-isa niyang ikinabit muli ang mga natanggal na tubo. Ang kanyang mga kilos ay banayad at puno ng pasensya. Habang abala siya, lumapit si Aling Nita. May dalang isang maliit na supot na papel. "Teresa," sabi nito sa mahinang boses, "nakita ko lang ito sa lumang bodega. Baka gusto mo." Inabot nito ang supot. Laman nito ay mga buto ng bulaklak. "Salamat po, Aling Nita." Ngumiti ang matanda. Isang matamis at malungkot na ngangiti. "Sa dati mong amo, ma'am," sabi nito, tumutukoy sa yumaong asawa ni Rafael. "Mahilig siya sa mga bulaklak na yan, mga sunflower." Isang pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Teresa. Tinanggap niya ang mga buto na parang isang hiyas. Nang matapos niyang ayusin ang wind chime, isinabit niya ito sa isang sanga ng puno ng mangga, sa itaas mismo ng duyan kung saan nakaupo ang kambal. Sakto namang umihip ang hangin. Isang mahinang tunog ang nilikha nito. Isang tunog na matagal nang hindi naririnig sa hardin. Ting, ting. Sa tunog na yon, napapikit si Teresa, hindi dahil sa tuwa. Isang bahagyang pag-igting ng kanyang panga. Isang mabilis na pagkurap ng mga mata na tila may isang ala-alang masakit ang biglang bumisita. Isang anino ng lungkot ang dumaan sa kanyang mukha bago ito muling naglaho. At kasabay ng paglaho ng aninong iyon, nagsimulang magdilim ang kalangitan. Isang patak ng ulan ang tumama sa noo ni Teresa. Sinundan pa ng isa at isa pa. Nagsimula ang isang ambon. Ang natural na reaksyon ng sinuman ay ang tumakbo at sumilong, lalo na't kasama ang mga bata. Pero hindi yun ang ginawa ni Teresa. Sa halip, dahan-dahan siyang tumingala sa langit. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, hinahayaang basain ng ambon ang kanyang mukha. At pagkatapos, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Itinaas niya ang kanyang mga braso na parang yayakapin ang buong kalangitan. Ang ginawa ni Teresa ay isang bagay na wala sa listahan ng mga patakaran. Isang bagay na kakaiba at hindi inaasahan. At para sa dalawang batang matagal nang namumuhay sa loob ng mga pader, ang kakaiba ay nakakagulat. Dahan-dahan, si Solana ay bumaba mula sa kinakalawang na duyan. Ang kanyang mga paa, na nakasuot ng puting sapatos, ay humakbang mula sa tuyong lupa, patungo sa nababasang damo. Nag-atubili siya sandali, pagkatapos ay tumuloy. Isang hakbang, dalawa. Itinaas niya ang kanyang kamay, tulad ng ginawa ni Teresa. Inilahad niya ang kanyang palad. Isang malamig na patak ng ulan ang lumapag doon. Napakurap siya. Tinitigan niya ang patak ng tubig na parang isa itong hiwaga. Isang mahika na ngayon niya lang natuklasan. Hindi siya ngumiti, pero ang tensyon sa kanyang maliliit na balikat ay tila bahagyang lumuwag. Nakita ito ni Luna. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, sumunod siya sa kanyang kapatid. Bumaba rin siya sa duyan at lumapit kay Solana. Magkatabi silang nakatayo sa ilalim ng ambon. Ang kanilang mga bestida ay nagsisimula ng mabasa. Mula sa malayo, isang itim at makintab na kotse ang huminto sa harap ng gate.
Bumaba si Rafael Alonso. Pagod mula sa maghapong mga meeting, ang tanging gusto niya ay ang katahimikan ng kanyang opisina. Ngunit hindi katahimikan ang kanyang naabutan. Nang dumako ang kanyang tingin sa hardin, ang pagod sa kanyang mukha ay napalitan ng gulat. At pagkatapos ay ng isang bagay na mas matindi. Isang bagay na malapit sa pagkasindak. Ang nakita niya ay hindi isang tagpo ng paghilom. Ang nakita niya ay ang kanyang dalawang anak, ang kanyang babasaging kristal, na nakalabas, basa, at nasa ilalim ng kontrol ng isang babaeng hindi niya lubos na kilala. Parang kidlat na gumuhit sa kanyang utak ang salitang peligro. Anong ibig sabihin nito? Ang sigaw niya ay parang isang kulog na biglang kumawala sa kalangitan. Binasag nito ang mahinang tunog ng ulan at ng wind chime. Ang dalawang bata ay napatalon sa gulat. Ang bahagyang pag-relax sa kanilang mga katawan ay biglang naglaho. Napalitan ng pamilyar na paninigas. Mabilis silang tumakbo papasok ng bahay. Takot. Pero hindi sila ang pinuntirya ng galit ni Rafael. Sumugod siya palabas. Hindi alintana ang ulan. Ang kanyang mamahaling sapatos na katad ay lumubog sa putik. Dumiretso siya kay Teresa, na ngayon ay nakababa na ang mga braso at nakatingin sa kanya. "Are you insane?" Sigaw niya, ang mukha niya ay ilang pulgada na lang ang layo mula kay Teresa. "Gusto mo bang magkasakit sila? Ito ba ang tinatawag mong pag-aalaga?" Hindi sumagot si Teresa. Hinayaan niya lang na ibuhos ng lalaki ang lahat ng galit nito. Ang pananahimik ni Teresa ay mas lalo lang nagsindi sa galit ni Rafael. Hinawakan niya ito ng mahigpit sa braso. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa balat nito. "Mag-impake ka na," sabi niya. Ang bawat salita ay mababa at puno ng pagbabanta. "You're fired." Hindi pumalag si Teresa. Hindi siya umiyak. Sa halip, tinitigan niya si Rafael ng diretso sa mga mata. Ang kanyang mga mata ay kalmado sa gitna ng unos na nililikha ng lalaki. At sa kalmadong boses, binitawan niya ang mga salitang tatagos sa lahat ng pader na itinayo ni Rafael sa paligid niya. "Ang kaligtasan ay hindi lang matataas na pader, sir. Ang kaligtasan ay ang pagiging nandyan." Parang isang malakas na sampal ang mga salitang binitawan ni Teresa. Hindi masakit sa pisngi, kundi diretso sa kaluluwa. Binitiwan ni Rafael ang braso ni Teresa na para siyang napaso. Ang apoy ng kanyang galit ay biglang namatay, na para bang binuhusan ng nagyayelong tubig. Ang kaligtasan ay ang pagiging nandyan. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa kanyang isipan. Walang salitang lumabas sa bibig niya. Anong isasagot niya? Paano niya ipagtatanggol ang sarili laban sa isang katotohanang matagal na niyang itinatago, kahit sa sarili niya? Dahan-dahan siyang tumalikod. Basang-basa ng ulan. Naglakad siya pabalik sa loob ng bahay. Bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Hindi niya na muling nilingon si Teresa. Hindi nakatulog si Rafael ng gabing iyon. Ang kama niya ay malawak at malambot, pero para siyang nakahiga sa mga bato. Bumangon siya. Nagtungo siya sa kanyang opisina, hindi para magtrabaho, kundi para sa isang bagay. Umupo siya sa harap ng malalaking monitor na nagpapakita ng iba't ibang anggulo ng mansyon. Ang kanyang security room, ang kanyang control center. Pero ngayon, hindi kontrol ang hanap niya, kundi kasagutan. Pinindot niya ang rewind. Binalikan niya ang mga nakaraang linggo, mga nakaraang buwan. Hindi para manmanan si Teresa, kundi para hanapin ang sarili niya. At doon, sa malamig na liwanag ng mga screen, nakita niya ang katotohanan. Nakita niya ang sarili niya, laging papasok ng pinto, hawak ang telepono, tinatanguan lang ang mga anak. Nakita niya ang sarili niya sa hapagkainan, kumakain ng mabilis. Ang mga mata ay nasa tablet. Nakita niya si Lyra, ang kanyang yumaong asawa. Mag-isa sa hardin, dinidiligan ang mga bulaklak ng ngayoy mga damo na lang. Nakangiti ito, pero may lungkot sa likod ng mga ngiti. At doon niya napagtanto
Ang katahimikan sa bahay na ito ay hindi nagsimula noong pumanaw si Lyra. Matagal na itong nandito. Siya. Siya ang nagtanim ng mga unang binhi ng katahimikan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinaplos ang screen sa mismong imahe ng nakangiting mukha ng kanyang asawa. Malamig ang salamin, walang buhay, tulad ng kanyang tahanan. Parang isang malakas na sampal ang mga salitang binitawan ni Teresa. Hindi masakit sa pisngi, kundi diretso sa kaluluwa. Binitiwan ni Rafael ang braso ni Teresa na para siyang napaso. Ang apoy ng kanyang galit ay biglang namatay, na para bang binuhusan ng nagyayelong tubig. Ang kaligtasan ay ang pagiging nandyan. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa kanyang isipan. Walang salitang lumabas sa bibig niya. Anong isasagot niya? Paano niya ipagtatanggol ang sarili laban sa isang katotohanang matagal na niyang itinatago? Kahit sa sarili niya, dahan-dahan siyang tumalikod. Basang-basa ng ulan. Naglakad siya pabalik sa loob ng bahay. Bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Hindi niya na muling nilingon si Teresa. Hindi nakatulog si Rafael ng gabing iyon. Ang kama niya ay malawak at malambot. Pero para siyang nakahiga sa mga bato. Bumangon siya. Nagtungo siya sa kanyang opisina. Hindi para magtrabaho, kundi para sa isang bagay. Umupo siya sa harap ng malalaking monitor na nagpapakita ng iba't ibang anggulo ng mansyon, ang kanyang security room, ang kanyang control center. Pero ngayon, hindi control ang hanap niya, kundi kasagutan. Pinindot niya ang rewind. Binalikan niya ang mga nakaraang linggo, mga nakaraang buwan. Hindi para manmanan si Teresa, kundi para hanapin ang sarili niya. At doon, sa malamig na liwanag ng mga screen, nakita niya ang katotohanan. Nakita niya ang sarili niya. Laging papasok ng pinto, hawak ang telepono, tinatanguan lang ang mga anak. Nakita niya ang sarili niya sa hapagkainan, kumakain ng mabilis. Ang mga mata ay nasa tablet. Nakita niya si Lyra. Ang kanyang yumaong asawa. Mag-isa sa hardin, dinidiligan ang mga bulaklak na ngayoy mga damo na lang. Nakangiti ito, pero may lungkot sa likod ng mga ngiti. At doon niya napagtanto. Ang katahimikan sa bahay na ito ay hindi nagsimula noong pumanaw si Lyra. Matagal na itong nandito. Siya ang nagtanim ng mga unang binhi ng katahimikan. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinaplos ang screen sa mismong imahe ng nakangiting mukha ng kanyang asawa. Malamig ang salamin, walang buhay, tulad ng kanyang tahanan. Isang matinding pagsisisi ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Lahat ng kanyang ginawa, ang pagtatrabaho ng walang katapusan, ang pagbili ng pinakamamahaling mga bagay, ang pag-set up ng pinakamatataas na pader, lahat ay ginawa niya sa ilalim ng isang paniniwala na ito ang paraan para protektahan ang kanyang mga anak. Pero ngayon, sa harap ng mga multo sa screen, naintindihan niya. Hindi niya sila pinoprotektahan. Tinataguan niya sila. Tinataguan niya ang kanilang sakit dahil salamin iyon ng sarili niyang sakit, ng sarili niyang pagkukulang. Pinatay niya ang mga monitor. Ang dilim sa opisina ay mas nakakagaan kaysa sa liwanag ng katotohanan. Tumayo siya at naglakad palabas. Ang mga paa niya ay tila walang tiyak na direksyon. Ngunit dinala siya ng mga ito sa iisang lugar, sa pasilyo sa ikalawang palapag, sa tapat ng pinto ng silid-tulugan ng kanyang mga anak. Nakasarado ang pinto, pero hindi ng buo. May isang maliit na siwang, at mula roon ay may tumatagos na sinag ng ilaw mula sa isang maliit na night lamp. At mayroon pa siyang narinig, isang boses, mahina, malambing. Si Teresa. Dahan-dahan, lumapit si Rafael sa pinto. Maingat na huwag lumikha ng anumang ingay. Sumilip siya sa siwang. Sa loob, nakaupo si Teresa sa sahig, sa pagitan ng dalawang maliliit na kama. Nakasandal siya sa pader, at ang kambal, na dapat ay tulog na, ay parehong nakaupo sa kani-kanilang kama.
nakatingin sa kanya. Ang kanilang mga mata, sa liwanag ng lamp, ay may kakaibang kislap. Nakikinig sila, hindi lang nakatingin. Ang kanilang buong atensyon ay nakatuon sa bawat salita na lumalabas sa bibig ni Teresa. At ang munting bituin, kwento ni Teresa sa napakahinang boses, ay natatakot magliwanag. Kasi, sabi niya, paano kung ang liwanag ko ay hindi kasing ganda ng liwanag ng buwan? Paano kung walang makapansin sa akin? Ang kwento ay simple, parang isang bagay na naisip niya lang sa sandaling iyon. Pero sa paraan ng kanyang pagkukwento, sa lambing ng kanyang boses, nagiging isang buong mundo ito sa loob ng maliit na silid. Si Rafael ay nanatiling nakatayo sa labas, isang anino sa pasilyo, isang estranghero sa sarili niyang pamamahay. Naramdaman niya ang pader na hindi nakikita sa pagitan niya at ng eksena sa loob. Nakita niya ang isang klase ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap at ito ay dinala hindi ng pera niya, kundi ng babaeng balak sana niyang paalisin. Pero isang gabi, pagpapatuloy ni Teresa, isang alitap-tap ang lumipad malapit sa munting bituin at bumulong, "Ang liwanag mo ay sayo. Hindi mo kailangang makipagkompetensya. Ang kailangan mo lang gawin ay ang maging ikaw." Natahimik si Teresa pagkatapos. Hinayaan niyang lumutang sa hangin ang mga huling salita. Hinaplos niya ang buhok ni Luna. Pagkatapos ay ang buhok ni Solana, isang haplos na puno ng pag-unawa. Inaasahan ni Rafael na tatayo na si Teresa at aalis. Inaasahan niya na babalik na muli ang pamilyar na bigat ng katahimikan. Ngunit sa gitna ng katahimikang yon, may isang tunog, napakahina, na halos inakala ni Rafael na guni-guni niya lang. Isang bulong na parang hangin, mula kay Luna. Hindi malinaw, hindi isang buong salita. Isang tunog lang na may kasamang hininga. "Big! Big!" Napahinto sa paghinga si Rafael. Nanlaki ang kanyang mga mata. Idinikit niya ang kanyang tainga sa siwang ng pinto, desperadong marinig itong muli. Ang kanyang puso ay kumakarera na parang isang kabayong tumatakbo. Pero wala nang sumunod. Sa loob ng silid, hindi nagpakita ng gulat si Teresa. Ngumiti lang siya, isang maliit at pribadong nangiti. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumayo. Oras na para matulog, mga munting bituin. Bulong niya at inayos ang kumot ng kambal. Pinatay niya ang night lamp at ang tanging liwanag na naiwan ay ang nagmumula sa siwang ng pinto, kung saan nakatayo ang isang ama. Nakatitig sa dilim, nanginginig, hindi makapaniwala sa himalang kanyang narinig. Kinabukasan, may kakaibang gaan sa hangin sa loob ng mansyon. Ang tensyon ng nagdaang gabi ay napalitan ng isang marupok na kapayapaan. Si Rafael ay pumasok sa trabaho nang hindi nagsasabi ng kahit ano tungkol sa kanyang desisyon, ngunit ang hindi niya pagbanggit sa pagpapaalis kay Teresa ay sapat ng sagot. Sa hardin, ang dating kinalimutang lugar ay unti-unti nang nagkakaroon ng buhay. Magkakasama ang tatlo, si Teresa at ang kambal, na nag-iipon ng mga tuyong dahon. Hindi pa rin nagsasalita ang mga bata, pero ang kanilang mga kilos ay mas malaya na. Hindi na sila parang mga manikang desusi. Habang naglalaro, isang ideya ang pumasok sa isip ni Teresa. Kumuha siya ng isang malapad at tuyong dahon ng mangga. Maingat niyang inilagay ito sa ilalim ng kanyang ilong na parang isang bigote ng pusa. Tumingin siya sa kambal nang may nanunuksong kislap sa kanyang mga mata. Nagkunwari siyang sinisipon. Pinipigilan niya ang kunwaring pagbahing. Nagsimulang mapansin ni Luna at Solana ang kanyang ginagawa. Tuning! Isang mahinang tunog na ginawa niyang parang tunog ng isang kuting. Isang simpleng kalokohan, isang bagay na walang malalim na kahulugan. Ngunit para kay Luna, iyon ang lahat. Isang tunog ang biglang pumunit sa katahimikan ng hardin. Hindi ito bulong. Hindi ito isang tunog na may kasamang hininga. Isang halakhak, malutong, dalisay,
at puno ng buhay, parang isang musikang matagal nang nawala at ngayon lang muling natagpuan. Tumawa si Luna. Ang kanyang munting katawan ay nayanig sa tuwa. Ang tunog na yon ay parang isang bomba na sumabog. Sa may kusina, nabitiwan ni Aling Nita ang dala nitong tray ng merienda. Kumalansing ang mga baso at platito nang bumagsak sa damuhan. Nakatingin siya sa gawin ni na Luna, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka. Ang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha. Sa may pintuan ng hardin, napatigil si Doña Pilar na kararating lang. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang maskara ng pagiging strikta at kontrolado ay nabitak. Nakita niya ang pagtawa ng kanyang apo at sa isang iglap, hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Hindi siya nagalit, hindi siya natuwa. Napaurong lang siya ng isang hakbang, nalilito. At mula sa bintana ng kanyang malamig na opisina, napanood ni Rafael ang lahat. Nakita niya ang pagtawa. Narinig niya ito kahit sa likod ng makapal na salamin. Isang suntok ng purong kaligayahan ang tumama sa kanyang dibdib na halos hindi siya makahinga. Ang anak niya. Tumawa ang anak niya. Ngunit kasabay ng kaligayahang iyon ay isang matinding kirot. Isang kirot ng hiya. Hindi siya ang dahilan ng tawang iyon. Isang estranghero. Isang babaeng ilang linggo pa lang nilang kasama. Habang siya, ang ama, ay nakakulong sa kanyang toreng gawa sa salamin at bakal, pinapanood lang ang milagro mula sa malayo. Nang gabing iyon, sinubukan ni Rafael. Habang naghahapunan, pagkatapos ng isang mahabang katahimikan, tumingin siya sa kanyang mga anak. Alalang-alala niya ang ginawa ni Teresa. Desperado siyang muling marinig ang tunog na yon. May ipapakita si tatay, sabi niya. Ang boses ay medyo pilit. Gumapang siya sa sahig, sa tabi ng hapag-kainan. Tingnan niyo, ako si Bantay ang aso. Arf, arf. Pagtahol niya, sinubukan niyang maging masaya at palabiro. Ngunit ang tanging isinagot sa kanya ni na Luna at Solana ay isang blangkong pagtitig. Ang kislap na nakita niya sa mga mata ni Luna kaninang umaga ay wala na. Napalitan na muli ito ng pamilyar na kawalan. Walang tumawa. Ang katahimikan ay bumalik. Pero mas mabigat, mas malungkot. Dahil ngayon, alam na niya ang tunog ng nawawala. Pagkatapos ng gabing iyon, isang bagong uri ng tensyon ang namuo sa mansyon. Hindi na ito ang malamig at matigas na tensyon ng mga unang araw, kundi isang tensyon na puno ng mga hindi masabing damdamin. Si Rafael ay naging mas tahimik, mas malayo. Ang kanyang pagkatalo sa hapagkainan ay nag-iwan ng isang malalim na sugat sa kanyang pagkalalaki. Samantala, ang ugnayan ni Teresa sa kambal ay lalong lumalim. Ang hardin ay naging kanilang santuaryo. Doon, sa ilalim ng araw, sa gitna ng mga umuusbong na halaman, ang mga pader na nakapalibot sa puso ni na Luna at Solana ay unti-unting gumuho. Isang hapon, habang nag-aayos sila ng mga paso, inilabas ni Teresa ang balita sa telebisyon sa kanyang maliit na cellphone, isang weather report. Isang malakas na bagyo ang inaasahang tatama sa kalupaan sa susunod na 24 na oras. Narinig ito ni Teresa. At sa isang iglap, nagbago ang lahat sa kanya. Ang kaninang kalmadong muka ay napalitan ng isang malalim na pag-aalala. Itinabi niya ang cellphone at tumayo. Ang kanyang mga kilos ay naging mas mabilis, mas apurado. May isang bagay sa balita na yon na gumising sa isang natutulog na takot sa loob niya. Napansin ito ni Rafael. Mula sa kanyang bintana, nakita niya ang biglaang pagbabago sa kilos ni Teresa. Hindi ito ang normal na pag-aalala ng isang tao sa paparating na bagyo. Iba ito. Ito ay personal. Sinimulan ni Teresa na iligpit ang lahat ng gamit sa hardin. Ang mga paso ay inilipat niya sa may silong. Ang mga bagong tanim na buto ay tinakpan niya ng plastik. Pagkatapos ay pumasok siya sa loob.
Aling Nita, pakisara po ng lahat ng bintana. Siguraduhin niyo pong nakalock. Sabi niya, ang boses ay may halong panginginig na pilit niyang itinatago. Pumunta siya sa kusina, naghahanap ng mga kandila at posporo. Hinanap niya kung nasaan ang emergency kit. Ang kanyang bawat galaw ay may kasamang kaba. Ang mga bata na sumunod sa kanya papasok ay naramdaman ang kanyang pagkabalisa. Ang kaninang sigla nila ay napalitan ng katahimikan. Si Solana ay nagsimulang kumapit sa dulo ng bestida ni Teresa. Hindi ito bumibitaw. Nakita ni Rafael ang lahat ng ito. Ang pagiging abala ni Teresa ay tila isang misteryo sa kanya. Bakit ganito ang reaksyon niya? Ang mansyon ay itinayo para malagpasan ang anumang uri ng bagyo. Mayroon silang generator, sapat na pagkain at matitibay na pader. Ang bagyo ay isang abala, hindi isang banta sa buhay. Pero para kay Teresa, ang paparating na unos ay higit pa sa hangin at ulan. Kinagabihan, habang nasa sala ang lahat, kinuha ni Teresa ang isang lumang flashlight mula sa emergency kit. Sinubukan niya itong buksan. Walang ilaw. Kinalikot niya ito. Pinalitan ng baterya. Nang sa wakas ay umilaw ito, hinawakan niya ito ng mahigpit na para bang ang kanyang buhay ay nakasalalay sa maliit na bagay na yon. Ang kanyang mga daliri ay maputla sa higpit ng pagkakahawak. Sa labas, nagsimula ng umihip ang hangin, isang mahinang sipol na dumaan sa mga siwang ng bintana. At kasabay ng pagsipol ng hangin, nagsimulang kumurap-kurap ang mga ilaw sa loob ng mansyon. On, off, on, off. Sa bawat pagkurap ng ilaw, mas humihigpit ang kapit ni Solana sa bestida ni Teresa. Ang kanyang mga mata na sa mga nakaraang araw ay nagsimula nang magkaroon ng buhay ay muling nanlaki sa takot. At pagkatapos, tuluyan ng nagdilim. Isang matinding kadiliman ang bumalot sa buong mansyon. Ang tanging naririnig na lang ay ang hagupit ng hangin sa labas at ang papalakas na buhos ng ulan. Generator! Bakit hindi gumagana? Sigaw ni Rafael sa kawalan. Ang boses niya ay puno ng inis at pagkadismaya. Lahat ng paghahanda, lahat ng teknolohiya, lahat ay naglaho sa isang iglap. Isang kidlat ang gumuhit sa kalangitan. At sa sandaling liwanag na yon, nakita ni Rafael ang takot sa mukha ng kanyang mga anak. Ang kambal ay parehong nakakapit kay Teresa, nanginginig. Luna, Solana. Sigaw niya, sinubukang abutin ang mga ito sa dilim. Ngunit bago pa niya sila maabot, narinig niya ang boses ni Teresa. Kalmado pero matatag sa gitna ng kaguluhan. Dito tayo, sir. Sa library. Nag-click ang flashlight na hawak ni Teresa. Isang maliit na bilog ng liwanag ang gumabay sa kanila. Ang library. Ang nag-iisang silid sa mansyon na halos walang bintanang salamin. Ligtas. Sinundan sila ni Rafael. Ang kanyang inis ay napalitan ng isang lumalagong pag-aalala. Sa loob ng library, sa gitna ng mga libro ng kaalaman at kapangyarihan, lahat sila ay pantay-pantay sa harap ng takot. Umupo si Teresa sa sahig, isinandal ang likod sa isang bookshelf. Niyakap niya ang dalawang bata, isa sa bawat braso. Ang liwanag ng flashlight ay itinutok niya sa kisame. Lumilikha ng isang malambot at hindi direktang ilaw. Sa labas, ang bagyo ay lalong nagwala. Ang mga sanga ng puno ay humahampas sa mga pader. Ang kulog ay dumadagundong na parang isang higanteng nagagalit. Sa bawat dagundong ng kulog, napapapikit ang kambal at mas humihigpit ang yakap kay Teresa. Nakita ni Rafael ang sarili na walang magawa. Nakatayo lang siya sa isang sulok, isang anino, sa sarili niyang bahay. Ang kanyang kapangyarihan at pera ay walang silbi sa dilim. Nang biglang may nagsimulang kumanta, mahina, nanginginig sa simula, pero unti-unting tumatatag. Si Teresa. Tulog na, bunso. Isang pamilyar na himig. Isang kantang matagal na niyang hindi naririnig. Isang lalabay. Ang iyong inay laging nandito. Natigilan si Rafael.
ang kantang iyon. Iyon ang kantang laging inaawit ng kanyang ina sa kanya noong siya ay bata pa. Isang kantang kinalimutan na niya. Paano? Paano ito nalaman ni Teresa? Ang boses ni Teresa ay parang isang sinulid ng ginto sa gitna ng ingay ng bagyo. Patuloy siyang kumanta. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Ang kanyang mga kamay ay marahang humahaplos sa likod ng kambal. Ang takot sa silid ay hindi naglaho. Pero nagkaroon ito ng kasama. Isang himig ng pag-asa. Isang napakalakas na kulog ang yumanig sa buong mansyon. Sinundan ito ng isang nakabibinging katahimikan. At sa gitna ng katahimikang yon, pagkatapos ng pinakamatinding dagundong, may isang salitang lumabas. Malinaw. Hindi bulong. Isang salita. Mula kay Solana. Tatay! Huminto ang mundo ni Rafael. Ang salita ay hindi para kay Teresa. Ang salita ay para sa kanya. Sa gitna ng takot, sa gitna ng dilim. Ang unang salitang namutawi sa bibig ng kanyang anak pagkatapos ng napakahabang panahon ay ang kanyang pangalan. Hindi niya namalayan, ang mga luha ay nagsimula nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso, ang pader ng pagiging abala, ng galit, ng pagsisisi, lahat ay gumuho sa isang iglap. Dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig, sa harap ng tatlo. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa bigat ng emosyong bumabaha sa kanya. Hindi siya nagsalita, wala siyang masabi. Itinaas lang niya ang kanyang kamay, nanginginig. Hindi para kunin ang kanyang anak, hindi para hawakan sila, kundi para humingi ng tawad. Isang alay ng pagsuko, isang paanyaya para papasukin siyang muli. Kinabukasan, ang katahimikan ang bumati sa lahat. Ngunit hindi ito ang katahimikang mabigat at malungkot na sanay na sila. Ito ay isang katahimikang payapa. Sa labas, ang langit ay malinis na para bang hinugasan ng bagyo. Ang hardin ay magulo, puno ng mga basang dahon at ilang maliliit na sanga. Pero ang araw ay sumisikat na muli rito. Sa hapagkainan, isang bagay na hindi pangkaraniwan ang nangyari. 4 na plato ang nakahanda. Nasanay na si Aling Nita na 3 plato lang ang inihahanda niya para kina Teresa at sa kambal tuwing umaga. Pero ngayong araw, si Rafael Alonzo ay nakaupo sa kabisera ng mesa. Hindi siya nagbabasa ng dyaryo. Hindi siya nakatutok sa kanyang cellphone. Nakaupo lang siya roon, medyo alanganin, na parang isang bisita sa sarili niyang pamamahay. Sinubukan niyang basagin ang katahimikan. Gusto niyo ba ng hotdog? Alok niya sa kambal. Itinuturo ang pagkain. Si Luna at Solana ay tumingin lang sa kanya. Walang sinabi. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanilang pagtitig ay hindi blanko. Mayroon itong kuryosidad. Tinitingnan nila ang kanilang ama na para bang ngayon lang nila ito tunay na nakita. Pagkatapos ng ilang sandali ng alanganing katahimikan, bumaling si Rafael kay Teresa. May isang tanong na bumabagabag sa kanya buong gabi. Teresa. Panimula niya, ang boses ay mas mahina kaysa sa karaniwan. Yung kanta kagabi, napahinto sa pagsubo si Teresa. Itinaas niya ang kanyang tingin. Paano mo nalaman yon? Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Itinuro po iyon sa akin ng nanay ko, sir. Sagot niya ng simple. Paborito niya po yung kanta. Wala nang idinugtong si Teresa at naramdaman ni Rafael na sa likod ng simpleng sagot na yon ay may isang kwentong mas malalim. Isang kwentong hindi pa handang ibahagi ng dalaga. Pagkatapos ng agahan, lumabas sila sa hardin para tingnan ang pinsala ng bagyo. Ang wind chime na inayos ni Teresa ay nanatiling nakasabit. Marahang tumutunog sa hangin. Habang nakatayo sila roon, isang basang dahon ng mangga ang nalaglag mula sa puno at dumapo sa buhok ni Teresa. Ang dating Rafael ay marahil hindi ito papansinin.
O sasabihin lang, may dahon ka sa buhok. Ngunit ang bagong Rafael ay iba. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay. Nag-atubili siya sandali, pagkatapos ay maingat niyang inalis ang dahon mula sa buhok ni Teresa. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa mga hibla nito. Nagulat si Teresa. Napatingin siya kay Rafael. At sa isang iglap, ang distansya sa pagitan ng amo at empleyado ay tila naglaho. Isang init ang gumapang sa kanyang mga pisngi. Isang boses na pamilyar at puno ng awtoridad ang bumasag sa sandaling iyon. Rafael, si Doña Pilar. Nakatayo ito sa may pintuan ng hardin. Ang muka ay seryoso at hindi mabasa. Hindi man lang nito pinansin ang magulong paligid. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang tao lang. Tumingin siya kay Teresa. Kailangan nating mag-usap, sabi ng matanda. Ang boses ay hindi nag-uutos, kundi nagsasabi ng isang bagay na hindi na maaaring ipagpaliban. Tayong dalawa lang. Dinala ni Doña Pilar si Teresa sa sala, ang parehong lugar kung saan binigyan niya ito ng 5 pahinang listahan ng mga patakaran noong unang araw. Ngunit ngayon, walang folder. Walang listahan. Ang tanging naroon ay ang bigat ng mga bagay na hindi pa nasasabi. Maupo ka, sabi ng matanda. Hindi ito isang utos, kundi isang paanyaya. Sumunod si Teresa, umupo sa dulo ng mahabang sofa. Hinanda niya ang kanyang sarili para sa anumang maaaring sabihin ni Doña Pilar. Isang sermon, isang huling pagpapaalis. Ngunit ang tanong ng matanda ay hindi niya inaasahan. Paano ka nanatiling kalmado kagabi? Tanong ni Doña Pilar. Ang mga mata nito ay nakatitig ng diretso, na para bang sinusubukang basahin ang kaluluwa ni Teresa. Habang ang lahat ay nagpapanik, ikaw, parang alam mo ang gagawin. Huminga ng malalim si Teresa. Alam niyang dumating na ang oras. Ang oras para buksan ang isang pinto sa kanyang nakaraan na matagal na niyang isinara. Dahil po, naranasan ko na dati, sagot niya sa mahinang boses. Ang kanyang mga kamay ay magkahawak sa ibabaw ng kanyang kandungan, nanginginig ng bahagya. Ang pangalan niya po ay Ben, kapatid ko, bunso. Nagsimula siyang magkwento. Ang kanyang boses ay kalmado, pero ang bawat salita ay may dalang sakit. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang kapatid na palangiti, na unti-unting nilamon ng isang kalungkutang hindi nila nakita, o baka pinili nilang huwag makita. Lagi naming sinasabi, okay lang yan Ben, andito kami. Pero wala naman talaga kami. Pag-amin niya, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Lagi kaming busy, may trabaho si tatay, may mga gawaing bahay si nanay. Ako, abala sa pag-aaral. Ang tanging binibigay namin sa kanya ay mga bagay, damit, allowance, gadgets. Akala namin sapat na. Napahinto siya, nilulunok ang bara sa kanyang lalamunan. Isang gabi, pagpapatuloy niya, bumagyo rin, napakalakas, nag-brown out, nagtatalo sina nanay at tatay tungkol sa pera. Ako, nasa kwarto, nagrereklamo dahil hindi ko magawa ang assignment ko. Walang sino man sa amin ang kumatok sa kwarto ni Ben. Walang sino man ang nagtanong kung okay lang ba siya. Kinabukasan, paggising namin, wala na siya. Ang huling mga salita ay binitiwan niya na parang isang bulong. Umalis siya sa gitna ng bagyo. Hindi na namin siya muling nakita. Natahimik ang buong sala. Ang tanging naririnig ay ang pigil na paghikbi ni Teresa. Hindi nagsalita si Doña Pilar. Ang matigas na ekspresyon sa mukha nito ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Teresa dati. Pagkaunawa at sakit. Pagkatapos ng ilang sandali, ang matanda naman ang nagsalita. Ang boses nito ay hindi na matigas, kundi pagod. May dahilan kung bakit ayaw na ayaw ko sa hardin na yon, pag-amin ni Doña Pilar. At kung bakit kinasusuklaman ko ang ulan. Tumingin ito sa labas.
Ang asawa ni Rafael, si Leira. Mahal na mahal niya ang hardin na yan. Doon siya laging naglalagi. Isang hapon, umulan ng malakas pero hindi siya pumasok. Sabi niya, masarap daw maligo sa ulan. Napahinto ang matanda. Tila nahihirapang ipagpatuloy. Nadulas siya sa mga basang damo. Akala namin, simpleng pagkadulas lang. Pero ang pagbagsak niya, nagdulot iyon ng internal bleeding na hindi agad nakita. Pagkatapos ng ilang linggo, wala na rin siya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Teresa ang luha sa mga mata ng matandang ginang. Kaya ko ipinagbawal ang hardin, ang ulan, ang lahat ng bagay na mahina at emosyonal. Dahil sa isip ko, iyon ang pumatay sa kanya, ang pagiging pabaya. 2 babae, mula sa magkaibang mundo, isang amo at isang katulong. Ngunit sa sandaling iyon, sa loob ng malawak na sala, pareho sila. Parehong mga inang nagluluksa sa isang nawala. Parehong may dalang bigat ng paano kung inabot ni Doña Pilar ang isang panyo mula sa kanyang bulsa, hindi para sa sarili niya. Inabot niya ito kay Teresa. Sa labas ng pinto ng sala, nakatayo si Rafael. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit narinig niya ang lahat. Ang bawat salita, ang bawat pag-amin, ang bigat ng 2 kwento. Ang kwento ng kapatid na nawala at ang kwento ng asawang pumanaw ay dumagan sa kanyang mga balikat. At sa ilalim ng bigat na yon, isang masakit na katotohanan ang kanyang naunawaan. Sa parehong kwento, iisa lang ang kasalanan ng lahat, ang pagiging wala. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang bagong klase ng sakit. Ang sakit ng pagkaunawa. Ang pagpasok ni Rafael sa sala ay nagdulot ng isang mabigat na katahimikan. Nakita ng 2 babae ang ekspresyon sa kanyang mukha. Ang sakit, ang pagsisisi, ang pagkaunawa. Walang kailangang sabihin. Alam nilang naririnig niya ang lahat. Ang unang nilapitan ni Rafael ay hindi si Teresa, kundi ang kanyang ina. Umupo siya sa tabi nito, isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. "Mama," sabi niya, ang boses ay basag. Patawad. Isang salita lang, pero ang kahulugan nito ay malalim. Patawad dahil hindi niya nakita ang sakit na dinadala ng kanyang ina. Patawad dahil wala siya sa tabi nito noong mga panahong kailangan siya. Patawad dahil hinayaan niyang ang kanilang pagluluksa ay maging isang pader sa pagitan nilang dalawa. Hinawakan ni Doña Pilar ang kamay ng kanyang anak. Isang mahigpit na hawak na nagsasabing, "Pinapatawad kita at humihingi rin ako ng tawad." Pagkatapos, bumaling si Rafael kay Teresa. Ang mga mata niya ay puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ng dalaga dati. Isang malalim na paggalang at pasasalamat. "Teresa, salamat," sabi niya, "at patawarin mo ako sa lahat." Hindi niya kailangang isa-isahin. Alam ni Teresa na ang lahat na yon ay sumasakop sa kanyang kayabangan, sa kanyang galit, sa kanyang pagkabulag. Tumangulang si Teresa. Ang mga luha ay muling dumadaloy sa kanyang pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pag-unawa. Hindi nagtagal si Rafael sa mga salita dahil natutunan na niya ang pinakamahalagang leksyon. Ang pag-ibig ay hindi sinasabi, ipinapakita. Tumayo siya. Hindi siya nagpunta sa kanyang opisina para magtrabaho. Hindi siya kumuha ng telepono para tumawag. Sa halip lumabas siya ng bahay, nagtungo sa lumang bodega, at bumalik na may dalang isang pares ng gamit na panghardin. Isang pala at isang kalaykay. Humarap siya sa 3 babae na nasa loob ng bahay. Ang kanyang ina, si Teresa at si Aling Nita, na tahimik na nanonood mula sa kusina. Pagkatapos, tumingin siya sa kanyang 2 anak na nakatayo sa may hagdanan, naguguluhan sa nangyayari. "Ayusin na natin ang hardin ng mama niyo," sabi niya,
Ang boses ay matatag at puno ng isang bagong determinasyon. Sama-sama. Iyon ang simula. Walang engrandeng usapan, walang malalaking pangako. Tanging mga kamay na nagtatrabaho sa lupa. Si Rafael, na sanay sa mga papeles at board meetings, ay natutong magbunot ng damo. Si Teresa, gamit ang kanyang natural na kaalaman, ay itinuro kung saan itatanim ang mga buto ng sunflower na bigay ni Aling Nita. At ang kambal, sa simula ay nagmamasid lang. Ngunit hindi nagtagal, si Solana ay lumapit at nagsimulang magdilig gamit ang isang maliit na regadera. Si Doña Pilar, sa unang pagkakataon, ay lumabas at umupo sa kinakalawang na upuan sa ilalim ng puno ng mangga. Hindi siya tumulong, pero ang kanyang presensya, isang presensya na hindi na mapanghusga, kundi mapagmasid na lang, ay sapat na. Sa gitna ng paglilinis, may isang maliit na halaman na may usbong ng bulaklak ang nakita ni Teresa. Itinuro niya ito. "Tingnan niyo," sabi niya. Lumapit si Luna. Tinitigan niya ang maliit na usbong. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang daliri at hinawakan ito ng napakagaan. Isang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi at isang salita ang lumabas. Ang kanyang ikalawang salita. Bulaklak. Napatingin si Rafael kay Teresa at sa pagkakataong yon, nagtama ang kanilang mga mata sa ibabaw ng mga lupa at halaman. Nagbahagi sila ng isang ngingiti, isang ngiting totoo, walang halong pagkukunwari, puno ng pag-asa. Sa gitna ng sandaling iyon, isang malakas na ring ang bumasag sa katahimikan. Ang cellphone ni Rafael, ang pangalan ng kanyang pinakamalaking kliyente, ay lumabas sa screen. Isang deal na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Isang tawag na dati ay hindi niya kailanman palalampasin. Tinitigan niya ang kumukurap na screen. Pagkatapos, tiningnan niya ang kanyang mga anak na ngayon ay parehong nakangiti. Ang kanilang mga kamay ay may bahid ng lupa. Tiningnan niya si Teresa na nakangiti sa kanila. Tiningnan niya ang hardin na unti-unting nabubuhay muli. Dahan-dahan, pinindot niya ang pulang buton. Call rejected. At bumalik siya sa paghuhukay. Lumipas ang ilang buwan. Ang hardin ay hindi na isang lugar ng kalungkutan, kundi isang paraiso ng mga kulay. Ang mga sunflower ay nakatayo ng matatayog. Ang kanilang mga mukha ay laging nakaharap sa araw. Ang wind chime ay kumakanta ng isang masayang himig sa bawat pag-ihip ng hangin. At sa gitna ng hardin, may isang mahabang mesa na puno ng pagkain. Kaarawan ni Luna at Solana. Ngunit hindi ito ang engrandeng selebrasyon na karaniwang idinaraos ng mga Alonzo. Walang mga politiko, walang mga business partner, walang mga VIP. Ang mga bisita ay iilan lang. Si Rafael, na hindi nakasuot ng suit, kundi isang simpleng polo shirt lang. Si Doña Pilar, na sa halip na striktong bestida, ay may suot na maluwag na duster, abala sa pag-aayos ng mga plato. Si Aling Nita, na hindi gumagalaw na parang isang katulong, kundi nakaupo bilang isang miyembro ng pamilya. At si Teresa, ang kambal, na ngayon ay madalas nang ngumingiti at nakikipag-usap sa mga simpleng pangungusap, ay tumakbo palapit kay Rafael. May hawak na isang pirasong papel, isang drawing ng isang bahay, isang hardin, at 5 stick figures na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang malaking araw. "Para sa'yo, tatay," sabi ni Luna. "Happy birthday, Yong." "Sa amin," dugtong ni Solana, na medyo nagkamali pa, at nagtawanan silang lahat. Sa gitna ng tawanan, may isang tahimik na sandali. Tumayo ang kambal sa harap ng lahat. Huminga sila ng malalim na para bang may inihandang sorpresa. At pagkatapos, nagsimula silang kumanta. Hindi ang happy birthday, kundi ang kantang laging inaawit ni Teresa. Ang kantang narinig ni Rafael sa gitna ng bagyo. Tulog na, bunso. Ang kanilang mga boses ay manipis at hindi perpekto, pero puno ng pagmamahal. Inawit nila ito habang nakatingin sa kanilang ama.
isang regalo, isang pasasalamat. Hindi na napigilan ni Rafael ang kanyang mga luha. Pero ngayon, hindi na ito luha ng pagsisisi, kundi luha ng purong pasasalamat. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang dalawang anak. Sa isang sulok, pinapanood ni Doña Pilar ang lahat. Dahan-dahan siyang lumapit kay Teresa. Inabot niya ang kamay ng dalaga at pinisil ito. Tumingin siya kay Teresa. Ang mga mata ng matanda ay malambot at puno ng isang emosyon na hindi pa naipapakita nito dati. "Salamat, Hija," sabi niya. Isang simpleng salita, pero para kay Teresa, iyon na ang pinakamahalagang pagkilala na natanggap niya sa buong buhay niya. Nang matapos ang kantahan at kainan, at habang pinapanood ng lahat ang kambal na naghahabulan sa damuhan, lumapit si Rafael kay Teresa. Nakatayo sila sa tabi ng mga sunflower na kasing tangkad na nila ngayon. "Ang ganda nila, no?" sabi ni Teresa. Tinutukoy ang mga bulaklak. "Oo," sagot ni Rafael, pero ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa mga bulaklak. Nakatingin ito kay Teresa. "Maganda?" Nagkaroon ng isang komportableng katahimikan sa pagitan nila. Ang dating amo at empleyado ay wala na. Ang natira ay dalawang taong pinaglapit ng sakit at pinagbuklod ng pag-asa. "Teresa," sabi ni Rafael. Ang boses ay seryoso, pero mahinahon. "Pwede ba tayong mag-usap?" "Mamaya." Tumingin si Teresa sa kanya. Ang tanong ay simple, pero naramdaman niya ang bigat sa likod nito. Naramdaman niya na ito na ang simula ng isang bagong kabanata. Ang tingin ni Rafael ay hindi na tingin ng isang amo, hindi na rin tingin ng isang taong nasasaktan. Ito ay tingin ng isang lalaki. Ngumiti si Teresa, isang tunay at matamis na ngiti. "Sige," sagot niya. At sa likod nila, patuloy na umaawit ang wind chime. Makalipas ang 6 na buwan, ang mansyon sa Antipolo ay naliligo sa ginintuang liwanag ng hapon. Ngunit hindi na ito ang malamig at nakakabinging katahimikan na sumalubong kay Teresa noon. Ngayon, ang katahimikan ay may kasamang musika, ang musika ng halakhak. "Lola, mas marami pong chocolate sa akin," sigaw ni Solana. Ang kanyang muka at mga kamay ay puno ng harina at chocolate frosting. "Naku, itong batang ito, mandaraya," sagot ni Doña Pilar. Pero sa halip na paggalit, ang kanyang boses ay puno ng paglalambing. Nasa kusina sila, nagbe-bake ng cookies. Ang dating babaeng bakal na laging nakapormal na bestida ay nakasuot na ngayon ng apron at mayroon ding bahid ng harina sa kanyang pisngi. Dumating ang isang kotse, ngunit hindi ito huminto sa tapat ng opisina. Dumiretso ito sa harap ng main door. Bumaba si Rafael Alonzo. Wala siyang dalang briefcase. Wala siyang kausap sa telepono. Ang tanging dala niya ay 2 supot na papel. "Sinong may gusto ng ice cream?" sigaw niya pagpasok. "Tatay!" Sabay na sigaw ng kambal. At tumakbo ang mga ito para salubungin siya ng mahigpit na yakap. Ngumiti si Rafael. Isang ngingiting pagod mula sa trabaho, pero isang nangiting buo at masaya. Ang nangiti ng isang ama na umuuwi sa isang tahanan. Sa may beranda, nakaupo si Teresa, pinapanood ang lahat. Sa kanyang kandungan, may isang libro ng mga kwentong pambata. Nag-angat siya ng tingin at ngumiti kay Rafael. Pagkatapos ng merienda, lumabas si Rafael at umupo sa tabi ni Teresa sa isang upuang yari sa ratan, nakaharap sa hardin na ngayon ay punong-puno na ng buhay. Ang mga sunflower ay sumasayaw sa mahinang hangin. Hindi sila nagsalita ng ilang sandali. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na alanganin. Ito ay komportable. Ito ay payapa. Ito ay isang uri ng pag-uusap na hindi na nangangailangan ng mga salita. Naalala ko pa noong una kang dumating, basag ni Rafael sa katahimikan, ang boses ay mahina. "Ang bahay na ito, parang isang kulungan." "Isa lang po itong bahay noon, sir," sagot ni Teresa, nakangiti. Rafael, pagtatama nito sa kanya. "At tama ka,
Isa lang itong bahay. Tumingin siya sa paligid, sa kanyang mga anak na masayang naglalaro, sa kanyang ina na tumatawa, kay Teresa na nasa kanyang tabi. Ngayon lang ito naging tahanan. Alam na ni Rafael ang sagot sa tanong na bumabagabag sa kanya noon. Ang pera ay kayang magtayo ng mga pader, pero ang pagmamahal at presensya lang ang kayang magpatibay ng pundasyon. Natutunan niyang patawarin ang sarili sa kanyang mga pagkukulang at sa pagpapatawad na iyon, natagpuan niya ang kapayapaan. Si Teresa naman, sa pagtulong niyang paghilumi ng isang pamilya, ay dahan-dahan ding hinilom ang sarili. Ang multo ni Ben ay hindi na isang bigat, kundi isang paalala. Isang paalala na ang pinakamahalagang regalo na maibibigay mo sa isang tao ay ang iyong oras at pakikinig. Sa itaas nila, ang lumang wind chime ay lumilikha ng isang matamis at malambing na himig. Hindi na ito tunog ng kalungkutan. Ito na ang musika ng kanilang tahanan.